andito na pala si Lawrence eh. Hindi ko pala yan. Dito. So, ngayon kasi, total, bakasyon na naman tayo. So, naisipan ko munang tumambay man lang tayo ba? Tara na, para makapunta tayo mamayang gabi. Teka, saan ba yun? So, bypass, malapit lang yan just sa malapit lang sa Alphamart. Kasi sabi ng mga klase natin na maganda raw tumambay doon tuwing gabi. Tara. Pre. Ito na ba yung mga sinasabi mo na solar tapos bypass? Oo, dito na yon. Pero doon pa tayo tatambay sa sa kabila kasi mas maganda yung mga tanawin doon. Sige, tara. Alright, dito na kami sa diversion. Ganda ng view. Hey. Sa Angelo ba yun? Angelo? Sa Angelo nga. Ang ginagawa mo dito? Wala, natambay. Inaantay kong umilaw yung solar panel dito. Ito mga to. Kasi sabi nila meron daw dito mga ganda nagja-jogging. Diyan ka magaling. Yes. Oh, nagbablog ka pala? Siyempre, hi ka muna. Hi vlog, welcome to my guys. Yan si Angelo, klase namin. Ano ilaw yung inaantay mo? Wala naman. Kitang-kita naman. Hindi, ganito kasi yan. So, simulan muna natin sa history ng solar panels. So, noong 1839, ang kakayahan ng ilang mga materyales na lumikha ng isang dekuryenteng singil mula sa ang light exposure ay unang naobserbahan ng French physicist na si Edmond Becquerel. Kahit na ang mga paunang solar panel na ito ay hindi masyadong epektibo para sa kahit sa simpleng paraan na pagana niya yung electric devices. Then, noong 1950s, nalikha naman ni Bell Labs ang unang mabubuhay na komersyo na silicone solar cell. Nagawa na sa silicone. Ang aplikasyon ng solar panel ay limitado sa mga ilang espesyal na lugar tulad ng mga space satellite at remote na lokasyon dahil sa mataas na gastos. So ano nga ba ang solar panel? Ang solar panel nakilala rin bilang photovoltaic module or PV panel ay isang pagpupulong ng mga photovoltaic solar cell na naka-mount sa isang frame. Kinukuha ng mga solar panel ng sikat ng araw bilang energy na nako-convert sa electric energy sa anyo ng direct current or DC na kuryente. Ang isang maayos na organisadong koleksyon ng mga solar panel ay tinatawag na isang photovoltaic system or solar array. Ang mga array ng isang photovoltaic system ay maaaring gamitin upang makabuo ng solar na kuryente na direktang nagsusupply ng mga dekuryenteng gagamitan o nagpapabalik ng kuryente papunta sa isang alternate current grid sa pamamagitan ng inverter system. Ang kuryenteng ito ay maaaring pagkatapos ay gagamitin upang mapagana ang mga tahanan, gusali at iba pang mga aplikasyon o i-imbak sa loob ng baterya upang magamit sa ibang pagkakataon. Bilang isang nababago at napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya, solar ang mga panel ay mahalagang papel sa pagbabawas ng pag-asa sa mga fossil fuels at tulong bawasan ang carbon emissions. Nagagawa mo convert or ma-harvest ng solar panel ang heat energy mula sa sun ay dahil sa solar cells. So ano nga ba ang solar cells? Ang mga solar cells ay mga electric apparatus na nagko-convert ng sikat ng araw sa electrical energy sa pamamagitan ng photovoltaic effect at karamihan sa kanila ay water-based crystalline na mga selyulang silicone o mga selyulang manipis na palikula. Gayun din, mataas ang gastos, mataas ang kahusayan at close-pack rectangular multifunction MJ cells ay karaniwan ginagamit sa solar panels.
Thank you sa pag-explain, Angelo. Dami ko natutunan sa'yo kahit ganyan ugali mo. Okay, Sige, okay lang yun. Sige, ingat. Ingat kami. Uy, ID, parang may magandang spot doon. Saan? Tara, puntahan natin. Hindi napapaisip lang ako kanina. Di ba sabi ni Angelo, kapag mainit, gumagana yung solar panel. Oh. Pero paano naman kapag maulan? Paano ito mag-charge? Tulad ngayon, makulimlim. Kaya nga, utang mo. Hindi ko rin sure kung ano yung mga pros and cons ng mga bawat solar na yan. Sino kayo nakakaalam nun? Lakad muna tayo, baka. Tara. Si Miguel ba yun? Si Miguel ba yun? Miguel! Miguel, alam ba yung pros and cons ng solar panel? Ay, oo, pre. Ganito kasi yan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga advantages ng solar panels. Una, renewable energy source ang solar power. Habang may araw, may energy at hindi tulad ng fossil fuels, hindi ito nauubos. Ikalawa, malaking tipid sa electric bill. Kung may solar panels, pwedeng makapag-save at kung sobra ang power, pwede pang ibenta pabalik sa grid. Ikatlo, mababa ang operating cost. Pagkatapos ng installation, halos wala ng maintenance gastos. At siyempre, environment friendly ang solar energy. Walang carbon emissions kahit hindi nakakasama sa kalikasan. Lastly, mas independent ka sa kuryente. Kung may problema sa supply sa inyong lugar, solar panels ay parang personal power plant. Pero may mga cons din na kailangang isaalang-alang. Una, mahal ang initial cost ng installation, pati na ang panels at inverters. Pangalawa, weather dependent ang solar energy. Kung maulan o madilim, mababawasan ang production. Ikatlo, kailangan ng malaking space para sa mga panels. At kung gusto mo ng storage, mahal pa ang mga battery systems. At sa huli, hindi pa rin perfect ang energy conversion efficiency. Kaya't kailangan ng mas malaking area para mag-generate ng sapat na power. Bukod sa mga nabanggit na advantages at disadvantages ng solar panels, mahalaga ring isaalang-alang ang ilang karagdagang aspeto na maaaring makaapekto sa iyong desisyon. Ang solar technology ay patuloy na umuunlad, kaya't marami pang mga improvement at innovation na maaari mong pagpilian. Ang solar panels ay hindi lamang tungkol sa initial na investment. Kung titingnan mo ito bilang long-term investment, makikita mo ang malaking return on investment o tinatawag na ROI sa paglipas ng panahon. Ang mga solar panels ay may lifespan na 25 to 30 years, kaya't kung in-install mo ito ngayon, makikinabang ka sa mga savings mula sa electric bill sa loob ng maraming taon. Kapag lipas ng panahon, ang gastos sa installation ay mabilis na babalik sa pamamagitan ng pinagtipidang energy cost. Isang malaking hamon sa solar energy ay ang energy storage. Ang kakulangan ng battery storage systems na may mataas na kapasidad at abot kayang presyo. Ngunit ngayon, may mga bagong developments sa larangan ng battery technology na naglalayong gawing mas efficient at affordable ang mga solar battery systems. Halimbawa, may mga bagong lithium-ion batteries na mas matibay at may mas mataas na kapasidad kumpara sa mga traditional lead-acid batteries. Sa huli, ang solar energy ay isang malaking hakbang patungo sa isang mas malinis, sustainable at maaasahang energy future. Ngunit bago ka magdesisyon, mahalagang isaalang-alang ang iyong lokasyon, ang klima at ang iyong budget. Hindi ito isang one-size-fits-all na solusyon at ang bawat household o negosyo ay may kanya-kanyang pangangailangan at kalagayan. Kaya't maganda na mag-research, magkumonsulta sa mga eksperto at timbangin ang mga options bago mag-invest sa solar panels. Sa pagpili ng solar panels, tandaan na ito ay hindi lamang tungkol sa mga gastos ngayon. Ang pangmatagalang benepisyo nito, mas mababang bills, environmental protection, at energy independence ay makikita at mararamdaman sa paglipas ng panahon. Salamat Miguel sa inyo. AD, ikaw na mag-outro para sa ating vlog. So, yun lang yung vlog namin. So, kita-kits na lang sa susunod na vlog. Bye-bye. Yo, what's up mga tropa? Andring nga pala. Panibagong araw, panibagong adventure na naman.
Ngayon, nandito tayo sa bayan ng Ginangan para puntahan ng isang sikat na mangrove farm. Tara! Alam nyo ba, ang bayan ng Ginangan ay isang coastal municipality na ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao ay ang pangingisda. Dito sa bayan ng Ginangan, nagsagawa ng mangrove rehabilitation project along 13 barangay. Tinatayang humigit 25,000 na punla ang tanim noong 2012 na may kabuuang 5.25 hectares. Ngayon, nandito tayo sa isang mangrove farm para pag-usapan ang malaking papel nito laban sa climate change. Alam niyo ba na ang mangroves ay tinatawag din na nature shields? Napaka-importante nila dahil tumutulong sila sa pagmitigate ng epekto ng climate change. Ang ugat ng mangroves ay tumutulong upang ma-stabilize ang lupa at binabawasan ang pagbuo nito. Bukod pa dyan, sinasalo din nila ang malakas na alon kaya naprotektahan nila ang komunidad laban sa storm surge. Alam niyo din ba na ang mangroves ay tinatawag din na carbon sink? Ibig sabihin, iniimbak nila ang carbon dioxide na nasa hangin, kaya binabawasan nila ang greenhouse gases sa ating atmosphere. Kaya, bawat mangroves na itatanim ay malaking tulong para sa ating planet. Ang mangroves din ay tirahan ng maraming uri ng hayop. Nakakatulong sila sa ating marine biodiversity dahil tirahan sila ng mga isda at ibang uri ng species. Kung mapapansin nyo, kahit may liit na organismo ay may role sa ating ecosystem. Bawat bahagi ng kalikasan ay konektado. Pero alam nyo ba, maraming mangroves ang nasira dahil sa deforestation at pollution. Kaya tayo, kayo, may magagawa. Pwedeng magtanim ng mangroves o tumulong sa cleanup drive. Ang maliit nating action ay malaking tulong para sa hinaharap. Napakaganda ng mangroves, hindi ba? Hindi lang sa ating paningin, kundi mahalaga rin para sa ating kalusugan at kaligtasan. Kaya sana, mas naiintindihan nyo kung bakit natin sila kailangan protektahan. Yan lang. Bye-bye! Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Paeng Falls dito sa Dolores, Quezon. See that view? Sobrang ganda naman talaga. Alam niyo bang may kakaibang kwento kung paano nabuo ang talong ito? Ayon sa mga lokal dito, nabuo ang falls noong kasagsagan ng Bagyong Paeng noong October 29, 2022, kaya ito tinawag na Paeng Falls. Sa hindi malamang dahilan, ayon sa mga lokal, paghupa ng baha ay nagkaroon ng maliit na talon dito sa Lagnas River. The Lagnas River is located at Mount Banahaw watershed. The water from the river systems in the Mount Banahaw watershed is used for domestic irrigation and recreational purposes by the nearby municipalities. Akalain niyo yun? Nagkaroon ng talon dito sa ilog. Siguro nga ay isa na rin ito sa mga epekto ng climate change. Nang dahil sa isang bagyo na tumama dito ay merong nabuong talon na kung tawagin niya ng iba ay beautiful disaster. So dahil noong 2022 lang nabuo ang falls na ito, ating alamin kung ano-ano ang mga pagbabagong dala nito sa kapaligiran at ating klima. At kung paano nag-a-adapt ang mga tao sa pagbabagong nangyayari sa ating kapaligiran. First and foremost, according sa mga locals dito, noong nabuo ang falls na ito ay maraming namangha, ngunit marami rin ang nagduda. But soon enough ay naging tourist spot ito dito sa Dolores. Ang mga waterfalls na nabubuo dahil sa ulan mula sa bagyo ay pansamantalang nag-iimbak at muling namamahagi ng tubig ulan. Nakakatulong ito sa pagdadagdag ng supply ng tubig sa mga bukal at dam na mahalaga sa mga panahon ng tagtuyot na dulot ng pagbabago ng klima. Ang ganitong proseso ay nakakatulong sa paglikha ng mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang matinding pagbaha. Ang mga waterfalls ay nagiging tahanan ng iba't ibang halaman at hayop. Pagkatapos ng bagyo, ang mga lugar na ito ay mabilis na nakakabawi at nagiging kandungan para sa wildlife na nagpapakita ng kakayahan ng kalikasan na mag-adapt at mapanatili ang biodiversity. Tulad ng mga nasabi kanina, ang mga bagong talon katulad ng Paeng Falls ay nagbibigay ng atraksyon para sa ecotourism at nagbibigay ng karagdagang kabuhayan para sa mga komunidad. Ang pagkabuo ng waterfalls mula sa bagyo ay nagpapaalala sa epekto ng matinding pagbabago ng panahon. Nakakapukaw ito sa kahalagahan ng tamang pamamahala ng tubig, reforestation at paghahanda sa sakuna upang maka-adapt tayo sa klima. Paeng Falls, born from the aftermath of Typhoon Paeng, as symbols of nature's power to both destroy and create.
What was once a raging torrent of rain and winds is now a sanctuary of life and renewal. We can act. We can protect the forests that shield us from floods, nurture the watersheds that feed our rivers, and build communities resilient to nature's challenges. Paeng Falls is not just a reminder of what we've endured, it's a call to preserve what we still have. Act now. Climate change is no longer something we can ignore. We see its effects in stronger storms, rising sea levels, and extreme heat. These changes are already impacting our homes, our health, and our future. If we don't act now, the problems will only get worse, but it's not too late to make a difference. Every small action we take today can help create a better tomorrow. Call to action. Start by learning more about climate change and its effects. Use your voice to demand action from leaders and support policies that reduce pollution and greenhouse gas emissions. Together, we can make a real impact, one decision at a time. Mula dito sa Lucban, Quezon, this is Biyahe ng Tropa. Addressing climate change isn't something one person or one group can handle alone. It takes teamwork from all of us, families, school, businesses, and governments. To create meaningful change by working together, we can adapt to the challenges ahead and create a safer, greener future. Whether it's switching to clean energy, reducing waste, or planting trees, every effort counts when we do it as a community. Think about how you can contribute to this effort. Start small by reducing energy use, recycling, or walking instead of driving. Support local programs that focus on sustainability and community resilience. Remember, when we work together, big things happen. Mula dito sa Guinangan, Quezon, this is Biyahe ng Tropa. Believe in change. The fight against climate change can feel overwhelming, but there is still hope. Around the world, people are coming up with creative solutions, like using solar energy, restoring forests, and building stronger communities that can adapt to the effects of climate change. These efforts show that change is possible, but only if we all play our part. We can choose to be a part of the solution and make the world better for future generations. Take the first step today. Plant a tree, conserve water, or join a local cleanup drive. Encourage others to do the same. Share what you've learned and inspire others to care for our planet. Together, we have the power to create a brighter future. Mula dito sa Dolores, Quezon, this is Biyahe ng Tropa.